Tama. Ito. Pagdating sa impeachment naman tayo guys, impeachment. Anong plano ano ang plano ni Marcoleta dito sa impeachment? Putragis. O, ito, nagsalita na Mabsat. Attorney Recto, pasok. Wait lang, bilisan natin. Nakakon ba to? Playback speed. Bilisan. Ayan, here we go. Okay. Pasok, attorney. Attorney. Okay. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating pong Kape at Kwentuhan. Napanood ko yung interview ni Penky Web, Lourdes Valdez, shout out. Senior Associate Justice Carpio, tungkol sa impeachment ni Sara. Napakaganda ng kanyang mga paliwanag. Isa sa topic na diniscuss niya ay yung topic na diniscuss din ni Marcoleta sa programa ng Net25 kasama yung mga co-hosts niya doon. May programa kasi ito sila Marcoleta saka yung iba pang mga co-hosts niya doon. Yung programang Saganang Mamamayan. Nung nakaraang linggo, may diniscuss sila tungkol sa impeachment ni Sara. Yung sinabi ni Marcoleta na posible pa nga na makasuhan, makulong itong mga anong ito. Yung mga kongresista na pumirma di umano doon sa impeachment ni Sara ay posibleng makulong. Ayon kay makukulong daw yung mga congressman na pumirma dito sa impeachment ni Sara. Ilan yun? 215, di ba? Plus 25. O di makukulong sila kapag ito, binabanggit niya ni Marcoleta daw kapag hindi daw totoo na aware ba sila sa ginagawa nilang pagpirma? Alam ba nila? O baka mamaya hindi pala sila aware? Really? Marcoleta, nang nag-discuss sila doon sa programa nila sa Net25. Ang paliwanag ni Marcoleta, dahil pag pinatawag daw yung mga kongresista at tanungin sila, alam ba ninyo ang inyong pinirmahan? Alam ba ninyo ang inyong pinirmahan na impeachment complaint? Alam mo ba ang laman ng inyong pinirmahan? Naunawaan niya ba ito? Alam niyo ba? Kapag isa-isa mo raw yung mga kongresista, lilitaw na. Biro mo, iisa-isahin daw ni Marcoleta Mabsat, no? Yung bawat congressman, isa-isahin niya yung 100, 215. Tatanungin niya isa-isa kung talagang, alam nyo ba itong pinirmahan nyo? Aware ba kayo? Talagang kitang-kita, no? Akala ko ba, magiging senator judge ka. Anyari, ang dapat mong tutukan, yung pangako mo, 2,000, below 2,000 na bill, libre na. Tingnan natin kung mapakaya mong tuparin yung pinangako mo. Kamote ka. O sige, tuloy. Marami doon ay hindi naman alam ang kanilang pinirmahan. Ang problema, sinumpaan nila ito. Verified complaint. Ibig sabihin, sinumpaan nila yon. Subscribe and sworn. Ibig sabihin, sinumpaan nila na talagang totoo yung nakalagay doon. Alam nila yon. May personal knowledge sila. Kaya pagka inisa-isa mo daw yung mga kongresista, lalabas, hindi totoo yun. At dahil hindi totoo yun, kung may mga hindi totoo doon na pumirma, hindi naman nila naunawaan ang pinirma nila. Nagsisinungaling sila. Kaya pwede silang makulong. Yun ang sabi ni Marcoleta. Pero yung paliwanag ni Retired Senior Associate Justice Carpio, napakaganda. Ang sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, yun sa bagay na yun, medyo hindi na tama ang Korte Suprema. Kasi naglabas ng order ang Korte Suprema para tanungin ang mga nakalagay doon sa tanong ng sa order ng Korte Suprema. Alam ba ng bawat kongresista na pumirma ang kanilang pinirmahan? Ngayon, sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, sa bagay na yon, yung hinihingi na information ng Korte Suprema sa Kamara, na certifyan nito na alam ng mga pumirma ang kanilang pinirmahan. Nauunawaan nila ang laman nito. Sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, hindi na dapat yun eh. Kasi sila daw, sa tinagal-tagal niya daw sa Korte Suprema, hindi ka na magtatanong ng ganun sa mga nagpa-file ng mga ganong pleadings. Pag sinabi ng nag-file ng pleadings na subscribe and sworn niya na yun, verified complaint na yun, i-presume mo na regular yun. Ibig sabihin, pag sinabi ng Kamara na ang mga pumirmang kongresista na 215 ay nabasa nila yun, at alam nila ang kanilang pinirmahan, at nauunawaan nila ang laman ng impeachment complaint, hindi mo na pwedeng isa-isahin yun para tanungin pa. Kumbaga, sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, napaka-ano nun, impractical, at saka hindi tama yun. Kasi pag sinubmit sa korte na subscribed and sworn to before me, ipipresume mo na yun na regular yun.
alam nga namang isa-isa mong ipatawag yung mga kongresista para tanungin mo. Sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, hindi naman pwede yun. Kung baga mapapahaba ang proseso noon at parang pinagdududahan mo ang Kamara sa prosesong dinaanan nila. Kung mag-certify. Tsaka magde-delay tactics na naman sila, di ba? Wala nang tigilan delaying tactics nila. Anak ng kamoting delay. Kaya nga sabi ni Con, di ba? Napaamin nga itong si Senator Raffy Tulfo. Tama na ang delaying tactics, mag-trial na tayo, no? Pakinggan natin kung paano depensahan ni Sara itong mga accusations sa kanya, 'di ba? Yun kung masasagot niya. 'Di ba? What tragedy. Kaya gigil na Gina G ang mga DDS senators, no? Ito mga connected na DDS senators, talagang Gina G pipigilan, 'di ba? Kahit sunugin sila, DDS pa din sila. Po, tragis. Ay ang mga kongresista na nagpirma na naunawaan nila, pinasa nila yun, i-take mo na yun as it is. Take it as it is. Hindi mo na pwede yun na pinagdududahan mo, ipapatawag, tatanungin mo isa-isa. Hindi naman ganun yun. Sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio. Tama. Tama naman yung punto ni Retired Senior Associate Justice Carpio. Parang ganito din daw yan. May binigay na example si Retired Senior Associate Justice Carpio. Halimbawa, yung tinatawag na enrolled bill. Yung mga batas na pinapasa ng Kamara at ng Senado. Kapag mayroon ng batas na pinasa, bago ito pirmahan ng Presidente ng Pilipinas, ang ipapadalang kopya sa Presidente para pirmahan niya yung batas. Kung ibibito niya o kung pipirmahan niya o hindi. Ang ipapadalang kopya sa Presidente, ang tawag doon, enrolled bill. Enrolled bill. Ngayon, yung enrolled bill, si-certifyan yan ng Secretary General ng House at ng Senate Secretary. May pirma din ng Presidente ng Senate at ng Speaker ng House. Pipirmahan nila yun na itong bill na ito, na tinatawag na enrolled bill, ay ito yung formal na kopya ng naipasang bill ng Kamara at ng Senado. At ito ay pinirmahan, sinang-ayunan ng mayorya o ng mga kongresista at mga senador. Ngayon, kapag may certification na gano'n, ang tawag doon enrolled bill, hindi mo na pwedeng ipatawag yung mga kongresista para isa-isahin mo, tatanungin mo. Totoo ba na ito talagang enrolled bill na ito na naipasa ninyo, ay alam ninyo? Pwede ba yun? Pwede mo pa bang questionin ang Kamara doon o ang Senado? Pag sinertify yan ng Secretary General at ng Senate President o Senate Secretary at may pirma ang Senate President at ang Speaker ng House at sinabi na ito yung nakapasang batas ng Kamara, hindi mo na pwedeng questionin yun. Presumed na regular na yun. Or else, magulo. Kasi ibig sabihin, pwede bang tanungin mo pa yung mga kongresista? Tatanungin mo pa ba sila isa-isa? O yun, tama. Ang ganda ng punto ni Retired Senior Associate Justice Carpio. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta, na kapag pinatawag mo yung mga kongresista at tanungin mo sila kung nauunawaan ba nila ang kanilang pinirmahan, alam ba nila ito? At may magsabing hindi. Parang pwedeng makulong ang mga kongresista ayon kay Marcoleta. Sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. Pwede bang ipatawag mo yung mga kongresista, isa-isahin mo? Narangan tayo. Wait lang, napapasayaw na naman tayo dyan. Okay, tuloy. Pwede ba yun? Dahil pinirmahan na nila yun, nakalusot na sa Kamara, 215 ang pumirma, ipipresume mo na yung pinirmahan nila ay alam nila. Wala na, hindi na yun. Kaya nga, sabi rin ni Retired Senior Associate Justice Carpio, tama yung sinabi ni dating senadora at ngayon ay Congresswoman Leila de Lima. Medyo nga naman lumampas ang Korte Suprema doon. Yung mga tinanong ng Korte Suprema sa Kamara, yung mga information at pizza na hinihingi, pwede yun, tama yun, para ma-confirm talaga yung mga dates. Pero yung hinihingi ng Kamara, ng Korte Suprema sa Kamara, na certifyan ito, na yung mga pumirmang mga kongresista ay alam nila ang kanilang pinirmahan, nauunawaan nila ito, ay medyo ano na yun, overreach na nga, medyo lumampas na. Kaya sang-ayon din si Retired Senior Associate Justice Carpio sa observation ni dating Senadora Leila de Lima. Kaya yung comment ni Marcoleta na posibleng makulong ang mga kongresistang pumirma dahil posibleng hindi daw naman nila alam ang pinirmahan nila. Kaya lang naman daw sila pumirma ay dahil pinangakuan ng proyekto. O kaya ipipitin ang kanilang mga pondo kung hindi sila pipirma. Mahirap daw, sabi ni Marcoleta, posibleng makulong ang mga kongresista na yon. Sabi ni Retired Senior Associate Justice Carpio, hindi pwedeng iyan na yun eh. Dahil the fact na mayroon ng certification ang Kamara na verified complaint yon. Ibig sabihin, yung mga pumirmang mga kongresista
ay alam nila ang kanilang pinirmahan at nauunawaan nila ang kanilang pinirmahan, ipipresume mo yun na regular yun. Hindi mo na pwedeng isa-invite. Kumbaga, ano yan? Kumbaga ano yun, sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, pag may sinapit sa kanila sa korte, lalo na sa Korte Suprema, at sinabi doon na nauunawaan ko itong mga pinirmahang ito, hindi mo natatanungin yung mga pumirma doon, naunawaan nyo nga ba itong pinirmahan yung ito. Presume na yan na regular. Ha? O di ba? Mas tama sa tingin ko si retired Senior Associate Justice Carpio kaysa sinabi ni Marcoleta. Exaggerated naman yung sinasabi ni Marcoleta na posibleng makulong. Di ba? Sa pool. Ano sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya, tama kung pinag-usapan ng isyong ito, tinanong si retired Senior Associate Justice Carpio, Liping de Web, Justice, anong masasabi nyo doon sa order ng Korte Suprema sa Kamara na may mga informations at mga data na hinihingi? Halimbawa, yung mga pitsa, kailan ba na-receive ng Kamara yung first impeachment complaint, second impeachment complaint, third impeachment complaint? Kailan ba ito na-receive? At yung iba pang mga informations na hinihingi. Tama ba o pwede ba yung ginawa, proper ba yung ginawa na yun ng Korte Suprema? Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, yes, sa tingin ko oo. Mukhang mayroon din lang gustong ikumpirma ang Korte Suprema na mga information. Before sila magdesisyon, gusto nilang ma-confirm yung mga data na yon, mga pizza na yon. Pero sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, mayroon ding mga portions doon sa hinihinging information ng Kamara ay ng Korte Suprema na medyo hindi na tama. Ang binigay niya ng halimbawa, yung hinihingi ng Korte Suprema na maaari nyo, totoo ba na yung mga pumirmang mga kongresista ay alam nila ang kanilang pinirmahan? Nauunawaan nila, nabasa nila yung content ng pinirmahan nila? Sabi ni retired Senior, yun. Sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, medyo hindi na tama yun. Medyo hindi na tama yun. Para pwedeng yan na yung sinasabi ni dating Senadora Leila de Lima na ngayon ay Congresswoman, judicial overreach. Kasi hindi naman pwedeng tanungin pa yan ng Korte Suprema. Napakaano naman na magtanong pa. Pag sinapnit ng Kamara yun na sinabi nilang subscribe and sort, ibig sabihin na sinusumpa nila na nabasa talaga nila yan, i-take mo na yan as it is. Huwag mo nang questionin yan. Yan yung magandang paglilinaw ni retired Associate Justice Antonio Carpio. Anong masasabi niyo diyan? Kay Melmel, kay Elsa Altares, kay Lustred, kay Marijen Alvarez, kumusta po kayo? Kay Paulino Cabigting. Ayan, si Michael Hao, si Patrick Arnel Di Macale. Jojo Jestro, kumusta po kayo? Kay Juan Reyes. Yan, mga viewers natin yan. Shout out sa inyo, mga kabunyog. Sa mga nanonood din sa atin sa Facebook, i-greet ko din, i-greet ko din ang mga viewers natin. Sa isa ko pang FB page. Mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Medyo kasi mahina ang signal dito sa atin. Okay? Alright, so salamat. Attorney Enzo. Ayan. Yan mga kabsat, si Marcoleta may sinasabi na naman, makukulong daw yung mga congressman na pumirma kapag hindi sila aware, no? Kung hindi nila naintindihan yung pinirmahan nilang impeachment ni Sara, anak ng kamote. Yan talaga ang Marcoleta talaga mga kabsat. Agoy. Siya kabsat, yan na lang muna tayo, no? So, tingnan lang natin mamayang gabi pag uwi natin kasi kailangan natin mag-prepare. Meron tayong trabaho ngayon mga kabsat. Namimiss ko na yung mga estudyante ko. Paramdam naman sila ngayon, no? Tugtugan na naman kayo mamaya kasi sa orchestra. Bakasyon kahapon so hindi kami nagkita, so magpa-practice na naman kami. But anyway, update tayo mamaya mabsat mamayang gabi. Especially dito sa mga update dito sa mga missing sa Bungers at syempre dito sa impeachment ni Sara. So maraming salamat mabsat. Thank you very much Ma'am Jenny Ramos, Ma'am Marilyn Valencia, Naomi Chin, sino pa mga nandyan? Michael Pangan, Remy, sino pa ba? Ilaican del Carmen at sa lahat po ng mga nandito. Sino pa ba ang mga hindi ko nabanggit dyan? Elvira G. Sino pa? Lourdes Valdez. Sino pa ba? End Time. Raptor. Okay, si Makwan nandyan pa din. At sa lahat po, maraming salamat, Mabsat. Again, kita-kits tayo mamayang gabi. Okay? So, hanggang sa muli, kita-kits tayo. Paalam, Mabsat. Maestro Paul, sign off. Bye-bye.